Sir, gabi na ah. Saan kayo pupunta? Nagtatakang usisa ni Aling Delia kay Joaquin. Dadalhan sana niya ito ng pagkain dahil akala niya ay wala pa rin itong balak bumaba, ngunit hindi pa man siya kumakatok sa pinto ay bigla iyong bumukas. Ang bihis na si Joaquin ang bumungad sa kanya. Dere-deretso lang sa pagbaba ng hagdan si Joaquin. Hindi siya nito pinansin. Sir Joaquin, kumain na po kayo. Maghapong wala kayong kain. Baka mapano kayo. Wika pa ng ginang, ngunit wari ay walang narinig ang kanyang amo. Lumabas si Joaquin ng bahay na walang lingon-likod. Napakunot ang noo ni Aling Delia. Nakakapagtaka talaga ang ikinikilos ni Joaquin. Wala sa sariling nagmaneho si Joaquin patungo sa ALGC. Gusto niyang makita ang asawa. Anong oras na at hindi pa rin ito umuuwi? Nag-aalala siya. Nag-aalala siya sa maraming bagay na baka napaano ito o baka kasama nito si Marco. Si Marco na ni minsan ay hindi niya pa nakikita. Huminto siya sa tapat ng gate ng kumpanya. Lumapit sa kanya ang isa sa mga gwardya roon. Mukha itong nagulat nang makita siya. Sir Joaquin, ano ang ginagawa niyo rito? Usisa ng gwardya sa kanya. Kailangan ko pa bang sabihin sa iyo kung bakit ako naririto? Naiinis na wika niya, ngunit kontrolado pa rin ang tono ng boses. Asawa ko si Veronica. Di ba madalas ko naman siyang sinusundo? Gabi na kasi Sir Joaquin. Napapakamot sa batok na wika ng gwardya. Exactly. Gabi na, wala pa rin ang asawa ko sa bahay. At nandito ako para kaunin siya. Nasa opisina niya pa ba siya? Kaaalis lang ho Sir Joaquin. Tugo ng gwardya. Pauwi na? Napakamot muli sa batok ang gwardya. Siguro ho, nauutal nitong tugon. Napabuntong hininga si Joaquin. Sige, uuwi na lang din ako. Baka maabutan ko pa siya sa daan. Aniya. Sir Joaquin? Pigil sa kanya ng gwardya. Yes? Wala ho. Tugo ng gwardya. Mukha itong may sasabihin, ngunit hindi nito itinuloy. Napailing na lang si Joaquin at saka bumalik sa sasakyan. Nagmaneho muli siya at binaybay ang daan pa uwi. Habang nagmamaneho, ay naagaw ang kanyang pansin ng isang kotseng kulay pula. Medyo binilisan niya ang pagmamaneho upang maabutan ito. Kumpirmado, kotse iyon ni Veronica. Kinutuban siya. Hindi niya alam kung bakit. This time, bahagya naman niyang binagalan ang takbo ng kanyang kotse upang magpatiuna si Veronica. Biglang nag-iba ng rota ang kotse ng kanyang asawa. Doon na siya mas kinutuban. Kung hindi pa uwi si Veronica, saan ito pupunta? Huminto ang kotse ni Veronica sa harap ng isang restaurant. Naaalala niyang minsan niyang niyaya ang asawa na kumain doon, ngunit tumanggi ito sapagkat hindi raw nito tipo ang mga pagkaing inihahanda roon. Lumabas si Veronica sa kanyang kotse habang hawak ang cellphone at may kausap sa kabilang linya. Maya-maya ay may humintong itim na kotse sa tabi ng kotse nito. May lumabas doong isang matangkad na lalaki. Lampas tainga ang itim na itim nitong buhok. Makailang beses siyang napakurap nang lumapit ang lalaki sa kanyang asawa at hinalikan nito sa labi. Naramdaman niya ang mabilis na pag-akyat ng dugo niya sa kanyang ulo. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga palad habang nagtatagis ang mga bagang. Nang mga oras na iyon, ay hindi niya alam kung kaya niya pa ring maging kalmado. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinubukang tawagan ng asawa. Nakita niyang kinuha ni Veronica ang cellphone sa bag nito, ngunit kinuha iyon ng lalaking kasama nito at pinatay ang tawag. Marahas na napabuntong hininga si Joaquin. Tinawagan niyang muli ang asawa. This time, sinagot na iyon ni Veronica. What? Bungad na wika nito, halatang naiinis. Nasan ka?
Tanong ni Joaquin. Nasa office pa rin ako. Bakit? Tugon ni Veronica. Pakiramdam ni Joaquin ay binuhusan siya ng isang baldeng yelo sa sagot ng kanyang asawa kahit naman iyon talaga ang kanyang inaasahan. Marami akong kailangang tapusin. Huwag mo na akong hintaying umuwi. Wika pa ni Veronica. Napalunok siya at napatigil ng mataman sa asawa. Kinabig ito ng kasamang lalaki at niyakap. Pakiramdam ni Joaquin ay nalulunod ang kanyang puso sa labis na sakit sa nasasaksihang senaryo. Huwag na kitang hintaying umuwi dahil marami ka pang kailangang tapusin o dahil may iba ka nang inuuwian. Matamlay niyang wika, makaraang makaipo ng lakas ng loob. Napaawang ang mga labi ni Veronica. Ibinaba niya ang kanyang cellphone at nagpalingalinga siya sa paligid at nakita ang kotse ng asawa. Lumabas sa kanyang kotse si Joaquin at naglakad palapit sa kanyang asawa at sa kasama nitong lalaki. Halos matunaw sa kahihiyan si Veronica ng mga oras na iyon. Ni hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Pakiusap Joaquin, huwag kang gagawa ng eksena rito. Tiim ang bagang na mahinang wika ni Veronica. Tumingin siya sa paligid at baka maagaw nila ang atensyon ng mga tao. Wala akong balak gumawa ng eksena. Nakangiting wika ni Joaquin. Gusto ko lang na ipakilala mo sa akin ang kasama mo. Nababaliw ka na ba? Bulalas ni Veronica. Gusto mo pa talagang ipahiya ang sarili mo? Please Joaquin, don't do this to yourself. I'm Marco Balmadrid. Biglang singit ng lalaking kasama nito. Inilahad nito ang kamay kay Joaquin. Tumango si Joaquin, ngunit hindi nito tinanggap ang pakikipagkamay ni Marco. Napahiyang ibinaba ni Marco ang kamay at saka ngumiti. So, ikaw si Marco, sabi ni Joaquin. Gaano na kayo katagal nagkikita ng asawa ko? Direkta niyang tanong kahit alam na niya ang sagot. Joaquin, ano ba? Galit na wika ni Veronica. Hindi, ayos lang Veronica. Wika ni Marco. Hayaan mo kaming mag-usap para hindi tayo makaagaw ng pansin sa mga tao rito. Aniya. Tumigil naman si Veronica at hinayaan ng dalawa. Muli namang itinuon ni Marco ang atensyon kay Joaquin. Buong buhay ninyong mag-asawa. Nagkikita kami ng asawa mo, buong buhay ninyong mag-asawa. Tugon nito sa tanong ni Joaquin. 3 taon ng asawa mo si Veronica, pero hindi siya kailanman naging iyo. Ako ang nauna at akin pa rin siya. Kaya kung ako sa iyo, palayain mo na siya at ibalik sa akin. Napangiti si Joaquin at ibinaba ang kanyang ulo. Mahal mo ba ang asawa ko? Tanong niya. Dahil kung mahal mo si Veronica, bakit mo siya hinayaang magpakasal sa akin? Nais ni Marco na agad sumagot, ngunit wala siyang masabi. Tila umurong ang kanyang dila. Hinayaan mo siyang makasal sa akin dahil ako lang ang makatutulong sa kanya para mailigtas ang kumpanya nila? Bakit hindi mo siya ipinaglaban? Maaari kang gumawa ng paraan para tulungan siya. Ang pagpapakasal sa akin ay hindi dapat naging opsyon. Umiling siya. Mahina ka. Hindi sapat ang pagmamahal mo. Kaya mo hinayaang magpakasal si Veronica sa akin. Magdahan-dahan ka sa pananalita, Joaquin. Tugon ni Marco. Sinasabi mo lang iyan dahil wala kang problema sa pera. Kung kasing yaman lang kita noon, I would never let Veronica leave me and marry you. Hindi mo yata alam ang salitang sakripisyo. Hindi mo ba alam na nagsasakripisyo tayo para sa taong mahal natin? Saglit siyang tumigil. Nagtagisan sila ng paningin. Pataas ng pataas ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Nang mga oras na pabagsak na ang negosyo ng pamilya ni Veronica, isa lang akong hamak na ordinaryong empleyado. Ano ang magagawa ko para matulungan siya? Can you imagine kung gaano kahirap para sa akin nang sabihin niya sa akin na wala siyang ibang pagpipilian kundi magpakasal sa iyo? Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin na isipin na araw-araw, gabi-gabi, ikaw ang kasama niya?
Na niyayakap at hinahalikan siya ng iba? Patuloy pa nito. Correction. Wika ni Joaquin. Hindi iba. Niyayakap siya at hinahalikan ng asawa niya. Ako ang asawa niya. Baka nakakalimutan mo. Napataas ang noo ni Marco sa sinabi ni Joaquin. Gayunpaman, pinilit niyang baliwalain ang sinabi nito. Nagpatuloy siya sa kanyang sasabihin. Mahal niya ang kanyang pamilya at ang kanilang kumpanya. At kung ano o sino ang mga mahal niya ay mahal ko rin. At dahil dyan, kinailangan ko siyang palayain ng pansamantala. Pero ipinangako ko sa kanya na magsisikap ako para pagdating ng araw na kaya ko na, pwede ko na siyang mabawi. At sa wakas, pagkatapos ng 3 taon, babalik na rin siya sa akin. At wala ka nang magagawa, Joaquin. Nasaan ang hiya mo? Ani Joaquin. Isa kang lalaki, pero ginamit mo pa ang isang lalaki para ibigay kay Veronica ang hindi mo kayang ibigay. Kahit ano pa ang sabihin mo, sa bandang huli, iiwan ka ni Veronica at babalik siya sa akin. I assure you na wala kang magagawa. Kaya ang mabuti pa, aralin mo nang tanggapin yun. Natitiyak na wika ni Marco. Kung akala mo madaling bibitawan ko ang asawa ko, nagkakamali ka. Wika ni Joaquin. Ginamit niyo ako pareho. Hindi ako karapat-dapat na gamitin. Hindi ko kayo papayagang lumisan at iwanan ako na parang isang walang halagang bagay. Joaquin, sabi ni Veronica. Pakiusap, umuwi ka na. Ani ni Veronica. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Mauna ka na, susunod ako. Hindi. Mariing sabi ni Joaquin. Sasama ka sa akin. Kumunot ang noo ni Veronica. Ayaw nating gumawa ng gulo, di ba? Kaya sumama ka ng tahimik. Sabi ni Joaquin habang iniabot ang kanyang kamay kay Veronica. Napatingin si Veronica kay Marco. Walang magawa si Veronica. Kinuha niya ang kamay ni Joaquin at sumama sa kanya papasok sa kotse. Tumitig si Joaquin kay Marco at ngumisi. Gusto niyang makita ni Marco na may magagawa siya. Si Marco ang walang magagawa dahil siya ang asawa. Naiwan ang kotse ni Veronica. Tahimik na nagmaneho si Joaquin pauwi ng kanilang bahay. Dali-dali at padabog na pumasok si Veronica sa kanilang kwarto pagkarating nila sa kanilang bahay. Iniitsa niya ang dalang bag sa kama at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. What now, Joaquin? Paangot niyang wika sa asawa. Masaya ka na ba sa ginawa mo sa aking pagpapahiya kay Marco? Nahihiya ka kay Marco, pero sa akin hindi. Tugon naman ni Joaquin. Ako pa rin ang asawa mo. Ako ang dapat mong binibigyan ng kahihiyan. Hindi mo ba naisip ang kahihiyan ko sa tuwing nakikipagkita sa Marco na yon? Hindi makaimik si Veronica sa tinura nito. Wala ka na ba talagang kahit kaunting respeto para sa akin? Nangingilid ang mga luhang wika ni Joaquin. Tumayo si Veronica at hinarap ang asawa. He looked straight into his eyes. Maghiwalay na tayo, Joaquin. I want a divorce. Natigalgal si Joaquin sa narinig. Ngayong alam mo na ang totoo. Bakit pa tayo magsasama? Wala nang silbi pa ang kasal natin. Palayain mo na ako. Bumagsak na ng tuluyan ang mga luha ni Joaquin. Divorce? Aniya. Bakit ang dali para sa iyong sabihin yan? Bakit? Iniisip mo ba na may pag-asa pa para sa ating kasal? Iniisip mo ba na magtatagumpay pa ang ating relasyon? Hindi, Joaquin. Hindi. Honey, pakiusap. Ayusin natin ito. Balik na lang tayo sa dati. Handa akong kalimutan ang lahat ng mga nalaman ko. Mahal na mahal kita. Hindi kita kayang bitawan. Pagmamakaawa ni Joaquin. Kinuha ni Veronica ang mga kamay ng kanyang asawa at mahigpit na hinawakan ng mga ito. Joaquin, maniwala ka sa akin. Ayaw kong makitang nasasaktan ka ng ganito. Ang tanging paraan para iligtas kita sa mas malalim na sakit ay ang pagpapakawala sa akin.
Pakawalan mo na akong Joaquin, please. Pareho tayong dapat maging malaya. Pareho tayong dapat maging masaya. At hindi ako masaya sa iyo. Kay Marco ako masaya. Kaya hayaan mo na akong makasama siya. Pero paano naman ako? Sa iyo lang ako magiging masaya. Lumuluhang wika ni Joaquin. Kapag pinalaya na kita, hinding-hindi na ako magiging masaya. Pero magiging masaya ako. Mahinang usal ni Veronica. Nasa mga mata nito ang pagsusumamo. Makinig ka sa akin, Joaquin. Sabi niya habang hawak ang kanyang mukha. Alam kong mahal mo ako, ngunit hindi kita minahal. Hindi kita minahal kailanman. Lahat ng ginawa ko sa ating buhay mag-asawa ay kasinungalingan. Lahat iyon ay pagpapanggap lamang. Ngayong alam mo na, sa tingin mo ba magiging masaya ka pa ba sa akin? Tumitig lamang si Joaquin sa kanya habang dumadaloy ang kanyang mga luha. Kahit ipagpatuloy pa natin ang ating kasal, hindi ako titigil na makipagkita kay Marco. Dahil siya ang mahal ko. Siya ang gusto kong makasama. Naiintindihan mo ba? Kung tunay kang nagmamahal sa akin, pakawalan mo ako. Isipin mo, Joaquin. Isipin mo. Paano naman ang ating pamilya? Paano sila? Tanong ni Joaquin. Gusto ko lang maging masaya. Ibinigay ko ang aking pagmamahal at kaligayahan noon para sa kaligayahan ng aking mga magulang. Ngayon, oras na para isipin ko ang aking sarili. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng pamilya mo at ng pamilya ko. Pagod na ako sa pagbibigay ng mga pabor para sa kanila. Sapat na ang aking mga sakripisyo. Handa na ako sa lahat ng masasakit na salita mula sa kanila. Gusto ko lang maging malaya. Yun lang. Talagang mahal mo si Marco, ano? Mapait na napangiti si Joaquin. Tumango si Veronica. At handa kang ipaglaban siya. Tama ba? Muli, tumango si Veronica. Nagpahinga sandali si Joaquin bago nagsalita. Mahal din kita, Veronica. Kaya patawarin mo ako kung kakailanganin kong ipaglaban ka rin. Umalis si Joaquin ng silid. Iniwan niya si Veronica na tila naguguluhan. Sir Joaquin, saan po kayo pupunta? Usisa ni Aling Delia sa kanya. Akala niya hindi na siya papansinin. Ngunit huminto si Joaquin at kinausap siya. Bantayan mo si Ma'am Veronica mo. Huwag mo siyang pabayaan lumabas ng bahay. Kapag umalis siya, tawagan mo agad ako. Ha? Natutula lang wika ni Aling Delia. Basta, tawagan mo ako kapag napansin mong umalis ang Ma'am Veronica mo, okay? Mahigpit na bili ni Joaquin. Pero saan po kayo pupunta, Sir Joaquin? Muling usisa ng ginang. Magpapahangin lang ako. Tugon ni Joaquin saka ito umalis. Anong nangyayari? Laking pagtataka ni Aling Delia. May problema ba ang mag-asawa? Anong ginagawa mo dito, kuya? Nagtatakang tanong ni Jameson sa kanyang nakatatandang kapatid. Dalawa lamang silang magkapatid at tumutulong siya sa kanyang kuya sa pamamahala ng kanilang kumpanya. Halos hating gabi na ah. May problema ba? Aniya pa. Umiling si Joaquin. Wala. Tugon nito. Are you busy? Napangiti si Jameson habang salubong ang mga kilay. Kuya, parehas lang tayo ng pinapasukang kumpanya. Ang alam ko, araw-araw tayong busy. Ano bang problema? I won't mind kung i-share mo sa akin. Wala. Namimiss ko lang yung mga hangout natin nung pareho pa tayong hindi ganoon ka-busy sa trabaho at sa kanya-kanyang buhay. Medyo kakaiba ang tono mo. Pero anong gusto mong gawin? Mag-inuman tayo ng beer. Agad na sagot ni Joaquin. Pumunta sila sa kanilang paboritong lugar. Isang overlooking view ng lungsod. Napaupo sila sa hood ng kotse ni Joaquin habang tinitingnan ang magandang tanawin ng lungsod. Ano bang problema, kuya? Sigurado naman akong hindi tungkol sa kumpanya kasi okay naman tayo. May problema ba kayo ni Ate Veronica? Umiling si Joaquin.
Gusto ko lang naman uminom ng beer kasama ka. Hindi ba pwedeng umiinom lang ng walang problema? Mukhang pagod ka, kuya. Umiyak ka ba? Umiyak? Hindi naman. Mariing itinanggi ni Joaquin. Kailangan ko lang ng tulog. Kailangan mo ng tulog? Pero biglang sumugod ka sa bahay sa ganitong oras? Wow! Alam mo, Jameson, ang ingay mo. Pwede bang manahimik ka na lang at samahan mo na lang ako sa pag-inom? Umiling si Jameson at huminga ng malalim. Fine. Nakaubos sila ng kalahating case ng beer bago magpa siyang umuwi. Pwede bang dito na lang ako matulog, ma? Lambing ni Joaquin sa ina nitong si Barbara. Imbis na sagutin ang tanong ni Joaquin, ay nagbaling sa bunsong anak si Barbara. Uminom ba kayong dalawa? Usisa niya rito. Ma, don't worry. I and Kuya just had a good time just like the old times. Inakbayan ni Jameson ang ina. Bakit gising pa kayo? It's almost 2 a.m. Pare-pareho tayong puyat. Matulog na kayo, ma. Masama sa health nyo ang magpuyat. Anito pa. Nagising lang ako dahil sa isang masamang panaginip. Nauuhaw ako kaya bumaba ako para kumuha ng tubig. Paliwanag ni Barbara. Pero nawala ang antok ko dahil naglasing ang dalawa kong magaling na anak. Relax, ma. Para namang lagi kaming nag-iinom ni kuya. Nag-request siyang samahan ko siya. Pinagbigyan ko lang. Wika pa ni Jameson at saka umakyat sa kanyang kwarto. Matamlay naman na umupo si Joaquin sa kanilang salas. Napansin niya ang pagtitig sa kanya ng matama ng kanyang ina. Ma, alam ko tatanungin mo rin ako kung anong problema ko. Buong araw ko na rin naririnig yan. Pakiusap, huwag ka nang magtanong. Wika niya. Aba? Bulalas ni Barbara. I am your mother. Bakit ako pa ang pagbabawalan mong magtanong kung may problema ka? Anito. Kilala kita, Joaquin. Hindi ka magpupunta rito at iinom kung wala kang problema. Dinadagdagan mo lang lalo ang pagdududa ko dahil dito mo pa gustong matulog. Napabuntong hininga si Joaquin. Naaalala ko, noong bata-bata pa ako at may asawa na, umuwi lang ako sa mga magulang ko sa tuwing may problema kami ng papa mo. May problema ba kayo ni Veronica? Usisa ni Barbara sa kanyang anak. Ma, wala. Tugon ni Joaquin. Hindi ba pwedeng na-miss ko lang kayo bigla? Hay naku, Joaquin. Ginagawa mo na namang tangang sarili mong ina. Ani Barbara. Kung ano man ang problema ninyo ni Veronica, ayusin ninyo kaagad. Matatanda na kayo. 3 taon na kayong kasal. Hindi magandang tingnan na umuuwi ka rito dahil may problema kayong dalawa. Wala nga kaming problema, ma. Paungot na wika ni Joaquin. Napailing si Barbara. Umuwi ka na, Joaquin. Kayo ang mag-usap ni Veronica. Ang problema, inaayos, hindi tinatakasan. Napabuntong hininga na naman si Joaquin. Hindi talaga maniniwala ang ina sa kanya. Fine, ma'am. Aniya at tumayo na. Niyakap niya ang ina at hinalikan sa noo. Bibisita na lang ako rito sa ibang araw. Isama mo si Veronica. Wika ni Barbara. At kailan ba ninyo kami bibigyan ng apo? Anito pa. I am already 65 and your dad is 70. Hindi kami pabata ng pabata. Gusto naman naming maranasan na magkaroon ng apo bago kami mawala sa mundo. Bigyan na ninyo kami ng apo. Napakamot sa batok si Joaquin. Malapit na, ma. Maikling tugon niya. Hindi lang alam ng kanyang ina na matagal na niyang gustong magkaroon ng anak. Siguro kung mayroon lang silang anak ni Veronica, hindi na ito mag-iisip pa na iwanan siya. Wala siyang ni anuman na pinanghahawakan para manatili sa kanya si Veronica. Umuwi siya kagaya ng payo ng kanyang ina. Naabutan niya si Veronica na mahimbing nang natutulog. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Hinaplos niya ang pisngi nito. Hinalikan niya ang noo nito. Namimiss niya ito ng labis. Kahit sinabi nitong puro lang pagpapanggap ang buong pagsasama nila,
Hindi niya may tatanggi na naging masaya siya sa piling ng asawa. Ginawa niya ang lahat para mapasaya ito. Hinalikan niya ang mga labi ni Veronica. Sa ginawang iyon, nagising si Veronica. "Anong ginagawa mo?" Aniya sa kanya. Kitang-kita niya sa mukha nito ang disgusto. "Hinahalikan kita. Anong mali ron?" Tinakpan ni Veronica ang kanyang ilong. Amoy niya ang hininga ni Joaquin. "Uminom ka na naman ba, Joaquin?" "Joaquin, alkoholik ka na ba?" "Gusto ko lang mawala ang sakit." Tugon ni Joaquin. Umiling na napabuntong hininga si Veronica. "Matulog ka na," anito. "Matutulog na rin ako. Ilang oras na lang, umaga na. Ayokong pumasok sa opisina ng lutang." Tumagilid siya at tinalikuran ng asawa. "I miss you." Pabulong na wika ni Joaquin. Hinagkan niya ang balikat ng asawa. "Ano ba, Joaquin?" Naiinis na saway niya sa kanyang asawa. "Gusto ko lang matulog, pwede ba?" "Ano?" ani Joaquin. Nasa tono niya ang disappointment. "Pagod ka na naman? Iyon ba? Di ba iyon naman ang lagi mong sinasabi?" "Veronica, pagod na rin ako. Pagod na pagod na." "Iyon naman pala. Kung pagod ka na, palayain mo na ako." Tugon ni Veronica. "Pagod na ako kakarinig sa excuses mo every time I want to make love to you." Wika ni Joaquin. "Asawa mo ako. May responsibilidad ka sa akin." Napaawang ang labi ni Veronica. Aangal pa sana siya, ngunit sinugaban na siya ng halik ni Joaquin. Mabilis na nakuha ni Joaquin ang kanyang mga kamay at ipinangko pataas. Joaquin went top of her, preventing her from moving. He's taking her now, even if it's against her will. He's so tired of her saying she's tired. Pagod na siya sa sinabi nitong pagod na siya. Joaquin continued kissing her hanggang sa maramdaman niyang hindi na lumalaban pa si Veronica. Napatigil siya sa ginagawa nang marinig ang munting pag-iyak ng asawa. Tumingin siya sa kanya. Lumuluha ito at nakatingin sa kisame. Bigla siyang nakonsensya sa kanyang ginawa. Mahal niya ito. Hindi niya dapat ipagpilitan ang sarili sa kanya. Ito ay mali sa bawat antas. "I'm sorry." Wika niya. Nasapo niya ang mukha. Binalot ni Veronica ang katawan ng kumot at saka muling tumalikod kay Joaquin habang tahimik pa ring umiiyak.